My name is Jimmy Gonzalez from Giginto, Bulacan po. Senior company nurse dito po sa steel company sa Dammam, Saudi Arabia at graduated at OLFU, Our Lady of Fatima University. Ako po ay isang mango farm owner. May 2 hectares na mango na mga manggahan pero di-develop pa natin yan. House for rent business. Ito yung bago kong business ngayon, Era International Business. Yan yung colon cleansing. So may mga clinic po tayo dyan. Entrepreneur onliner, 26 years OFW dito sa Saudi Arabia. At ako po yung founder ng Filipino OFW Traders Community. At ito po yung aking deepest why kung bakit ako nag-abroad at bakit ko ginagawa yung mga negosyo ko ngayon. Yan. So, isa lang po yung aking anak at ito yung aking pamilya. So, hindi naman kami kalakihan. So, mga kapatid at magulang ko, yung mga pamangkin ko, wala pa dyan. At ito po yung isa sa mga business po natin. Co-ownership po tayo ng isang gasoline station. At ito yung sinasabi ko sa inyo na manggahan, dinidevelop pa yan. At ito yung mga bunga ng ating farm. At syempre, salamat sa Panginoon, no, sa blessing dahil nakasama ako dito sa community natin, ng Pinoy Traders Community headed by Coach Nurse. Yan. Salamat po sa Diyos dahil December 4 ako po ay napasok dito sa community at natuto po mag-trade. At yan po, nakapagpagawa po tayo ng apartment at ito na po yan. Natapos lang yan this year. Last year po. Natapos yan. At ito po yung ito yung bahay ko nung simula pa at na-renovate po siya ngayon. No, ito na-renovate na, nalagyan ko na po ng terrace, yan. Nagawa po yan dahil po sa kinita po natin sa Forex, siyempre, 'di ba? Yung pangarap, yung dating gate natin na gusto natin sana bakal lang pero stainless natin ginawa yan. Yung dapat na simpleng terrace lang, naging salamin po yan. So yan po yung ating bahay ngayon at meron pa akong project pero soon ko na ipakikita yon. No, may project po tayo na talagang salamat sa Panginoon dahil tayo po ay napasok dito sa Pinoy Traders Community at natuto na mentor tayo ni Coach Nurse at talagang yung blessing, no, talagang nag-uumapaw. At ito yung sinasabi ko sa inyo bago kong business ngayon. Galing ko lang sa bakasyon. Itong February, kababalik ko lang ng February 10. February 11, kababalik ko lang po. At may nakausap ako isang negosyante rin na naghahanap ng investor. At ito po, ako po ay nag-share dito. Isa ako sa may-ari nito. Ayan po yung colon cleansing para sa kalusugan naman to kasi naniniwala ako sa wealth is health, di ba? So, kailangan din natin to. At sa profession ko as a nurse, na ito, tamang-tama. Talagang, alam niyo yon yung kapag ang Diyos ay nagbibigay sa iyo, siya yung naglalapit ng mga iba pang mga yung mga pangarap mo na negosyo ay bigla na lang niyang ibibigay sa iyo, no? Kaya nakakatuwa lang na hindi natin naging problema yung capital dito dahil talagang yung pre-provide ng Panginoon bago pa dumating to, talagang hinanda na niya, 'di ba? Hindi biro-biro yung maging investor ka, no, yung partner ka ng isang company, 'di ba? At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Alam ko na kayong lahat ay ready na nandyan. So, bago natin to talakayin, gusto ko munang bigyan, no, yung mga pinakita ko kanina sa inyo na kung saan hindi ko nakuha yan ng basta-basta. Marami tayong pagsubok na pinagdaanan, maraming struggle, 'di ba? Kasi akala ng iba kapag nakikita nila ay may sasakyan na to, no, mayroong negosyo na to, may ganito na, 'di ba? Ay sasabihin nila talagang parang nakita lang nila kasi yung nangyayari ngayon pero hindi nila alam yung pinagdaanan. So bago po yan, negosyante na po ako, binata pa lang ako pero talagang hindi naging maganda yung pagsisimula ko sa negosyo. Nagsimula ako magnegosyo, nagkaroon ako ng palaisdaan, nagpigiri ako, nagbenta pa ako ng encyclopedia, nagkaroon dropshipping, nag-e-commerce din ako at nag-buy and sell ako, no? At lahat po yung negosyo ko na yan,
nagkaroon pa ako ng grocery. At lahat po ng negosyo ko na yan, nag-fail. Bakit po? Kasi unang-una, mali yung aking mindset. Ang mindset ko noon, kapag ako magnenegosyo, iniisip ko kagad kumita. Iniisip ko kagad, mabalik yung aking kapital, mabalik yung puhunan ko. Di ba yun naman lagi nang iniisip natin? Di ba coach, yun naman talaga? Kaya ka nga magnenegosyo, tama po. Pero maling mindset. Bakit? Kapag ikaw po ay magsisimula sa anumang negosyo, kailangan mo munang aralin. Kailangan matutunan mo. Sabi nga, kung gusto mong mabago yung buhay mo, dapat mabago muna yung mindset mo. Hanggat hindi nababago yung mindset mo, hindi rin mababago yung buhay mo. Kaya nga, dito sa tatalakayin po natin ngayong araw na ito, nawa makatulong po sa atin at mabuksan yung ating isipan. No, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW diyan, no? Tumagal ako dito ng 26 years dahil sa mga marami kong sabi ko nga may mga negosyo, may mga pinasok na onliner na ako since 2015. At mula noon, marami na akong na-experience na-scam ako. Pero hindi ako sumuko. Ang naging katwiran ko, failure is a part of success. It's not opposite of success. Yan yung lagi kong nasa isip. Na kung saan yung failure na yan, tutungtungan ko lang. Yan yung naging mindset ko. At naging mindset ko na tuwing papasok ako sa business, kailangan aralin ko. Hindi ko iniisip kaagad kung babalik sa akin yung kapital. Kung magkano man yung linagay ko yan, hindi ko iniisip na babalik agad sa akin. Ang iniisip ko, dapat matutunan ko to, dapat maaral ko to, dapat kumita ako dito. Yun yung nasa isip ko, yun yung mindset ko. At tamang mindset na kung saan nangyari po. At nagulat na lang ako no, sa isang araw. No, sorry po dyan, no, yung mga naka-open ng mic, please close na lang para hindi po tayo maabala. Okay? Kaya nakita ko po yung kaibahan. Alam niyo po, umaattend ako ng training, nagbabayad ako ng walang product, walang ganito. Training lang yon. At doon sa mga naging successful na tao. At ang dami kong natutunan. Kaya yung mga natutunan ko yun, nawa ngayong ang araw na to ay maibahagi ko sa inyo. Muli po, no, isang mapagpalang araw sa inyo. No, thank you po sa mga nag-join po dito sa Zoom meeting natin ngayon. So before we talk the strategy, skills, or income, I want to talk about something more important. No, lagi natin tandaan, winning mindset because winning mindset, no, ito yung ating pag-uusapan. Makikita natin dito, hindi nauuna ang pera. Hindi nauuna ang success. Ang nauuna palagi is mindset. So you can have the best system, you can have the best mentor, you can even have capital. Pero kung talo ang mindset mo, talo ka pa rin sa laban. A winning mindset, ang ibig sabihin niyan, you stay disciplined kahit may losses. You stay patient kahit mabagal ang progress. You keep learning kahit mahirap. Yan po ang dapat ayan po dapat yung mindset natin. And you believe kaya mo even before you see results. Especially for us na OFW, 'di ba? Negosyo owners or aspiring traders, hindi lang ito about extra income. Kasi yun yung lagi natin pag pumasok tayo sa mga training, yan kagad ay magkaroon tayong extra income. Hindi lang ito about extra income. It's about changing our thinking from survival mode to growth mode. Kaya sa araw pong ito, I want to share with you how to develop mindset that doesn't quit, doesn't fear failure, and doesn't depend on emotions. Because winners are not lucky. Hindi po swerte, no? Kasi mahilig tayong ganun eh. Ay, nanalo to, kumita to, nag-success kasi swerte siya. No? Hindi po lahat yan. No, swerte. Winners are trained mentally. So, get ready, open your heart and mind. Buksan po natin ang ating puso at isipan because today, we start building a winning mindset. Okay po ba? Kaya hayaan niyo po na
bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maibahagi ito. Ito yung topic natin, winning psychology, the mindset of successful traders. Yan po. So sige, alam kong ready na kayo. Type natin ang mindset. Yan, para bago tayo magsimula, talagang naka-mindset na kayo. Okay? Yan, type mindset. Yon, salamat. Para meron tayong interaction, no? Hindi kayo, baka natutulog na kayo dyan eh. So what is the mindset of profitable trader? Please lang po, wag po tayo magsulat. So what is the mindset of profitable trader? Ano ba yung mindset ng isang kumikita? 'Di ba? It's not the winning traders formulate better trading strategy. It's not the winning traders are smarter. It's not the winning traders do better market analysis. Kailangan na bago tayo magsisimula sa pagte-trade o bago ka magsisimula sa isang negosyo, dapat ayun nga yung sinasabi natin, dapat tama yung mindset mo. Kasi kung hindi, maaaring hindi tayo maging successful. Maaaring hindi tayo kumita. Dahil kapag mali ang mindset, mali ang pwedeng mangyari at magawa. So, what sets winners apart in trading is their mindset. So, bago ka mag-trade, bago ka magsimula sa trading, kailangan matama muna yung isipan mo. Itama mo muna yung mindset mo. Lumabas ka muna sa comfort zone mo. Alisin mo muna yung fear mo. So, paano mangyayari yan? Kailangan natin ng pag-aaral, di ba? Kaya sabi dito, sa Trade with the Pros, 80% psychology, 20% technical. makikita natin dito, no? 2025 vlog state, trading success is 80%. Psychology and 20% technical analysis. So makikita po natin dito na 10% lang dito talaga yung technical, pero 10% din yung strategy. So totalin 20%, pero mas malaki yung porsyento ng psychology. Okay? Kaya ihanda po natin ang sarili nyo. Kaya kung ikaw po ay pusong mamon, no? Warning po. These principles may be hard pill to swallow. Real success needs real talk. Yung pag-uusapan natin dito ay katotohanan. Walang halo, yung hindi pambobola. Walang hyping, walang pang-hype, no? Kundi katotohanan, kaya ihanda mo yung puso mo. Kaya kung pusong mamon ka, pwede ka nang lumabas dito. Kailangan natin dito yung pusong bato. Okay ba? Kailangan tanggapin mo. Kasi marami po sa atin talaga na hindi nababago yung buhay kasi hindi nagiging teachable, hindi nagiging coachable. Konting salita lang ng mentor, nasasaktan na. Konting paggalit lang, nasasaktan. Natural po yan kasi mentor po tayo. Meron mga time na nasasabihan po tayo yung mga dapat nating gawin, no? Ako, nasasabihan din ako ni Coach Nurse, no? Pero tinatanggap ko 'yon kasi alam ko na para sa akin 'yon. So ganun din tayo sa mga nandito. Kaya po tayo naririto, no? Kapag ikaw po sa negosyo, no, kahit saan negosyo, at ikaw ay malambot, ibig sabihin may takot ka lagi o konting bagay lang na marinig mo masyado ka nang apektado, diyan yung pwedeng maging hadlang sa iyo para sa pag-asenso mo kasi mawawala yung focus mo Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung learning. Una, syempre dapat aralin. Lahat ng negosyo dapat inaaral kasi may risk yan Kung sasabihin po natin, marami po kasi sasabihin, gusto ko sanang matutong mag-trade, pero natatakot ako Gusto ko sanang matutong mag-trade, kaso wala akong kapital Gusto ko sanang matuto ng mag-trade, kaso baka maubos yung pera ko. Mangyayari lahat yan kasi ang business may risk. Pero kaya nandito tayo, kailangan aralin. Kapag inaral mo yan, okay, pag inaral mo, kahit hindi mo na isipin yung profit, magiging profitable ka. Kasi bakit? Inaral mo Di ba? Hindi ka lang nagiging profitable
Kasi komplikado sa iyo. Hindi mo alam, hindi mo inaral. Kaya tayo naririto, no, nandito po kami. Hindi po tayo humihingi ng investment sa inyo. Wala po kaming hihinging investment sa inyo. Na opera, sasabay ka, kami magte-trade. Hindi po, wala po yan dito, pat pinagbabawal natin yan dito. Anong meron tayo dito? Meron po tayo dito, ituturo namin kung paano kayo magsisimula, kung paano yung gagawin natin pagte-trade at paano kayo magiging profitable. Yan po yung gagawin natin dito. Hindi po ito yung hihingi kami sa inyo ng pera at kami magte-trade. Nako, dyan yung maraming na-scam. Kaya sa mga kapwa ko OFW, please lang po, wag na po kayo mag-join sa mga ganyan. Aralin na lang po natin. Kami willing po kaming magturo, magbigay sa inyo kung paano natin sisimulan to. At syempre, habang sa journey ng business o journey ng trading, may fail, no? Sometimes walang 100% saan man negosyo. Even dito, kapag may nagsabi sa'yo na dito ka sa community namin, 100%, lahat kumikita dito, lahat hindi na nalolos dito, wag po kayo maniwala dyan. No? Red flag yan. Tandaan po ninyo, lahat yan may fail. Pero, dyan tayo natututo. Kailangan mo magkamali para matuto. Tama? Sino pa dito yung sabihin natin na baka may mag-type? No? Mag-type lang kayo. Sino dito? Yung hindi nagkakamali. Meron ba? Sino dito yung hindi nakakaranas ng trials o yung pagsubok? Sino? Sino dito yung walang problema? Lahat meron, di ba? Bakit mo nararanasan yan? Nararanasan mo yan kasi yan yung susi para maging matatag ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung failure is not opposite of success. Yan ay part ng success. At yung failure, dapat yan yung tungtungan mo. Yung mga mistake mo sa mga nakaraan, yan yung maging tungtungan mo. Wag, move on ka na. Na-scam ako, ang daming beses, ilang milyon, move on. Bakit? Naniniwala ako na pinadadaan talaga ako ng Panginoon sa ganun para matuto ko. Para malaman ko kung ano yung totoo. So ganun lang po. Ngayon naririto ka na. 'Di ba? At kahit naririto ka na, magte-trade ka, minsan magkakamali ka lalo kung nag-uumpisa ka. Natural po yan. Wala pong profitable traders nang hindi nasusunugan. Walang profitable traders nang hindi nalolos. Alam niyo po ba kung bago pa kami naging profitable dito, ang dami na namin pinagdaanan. Ang dami na namin nasunog bago pa kami naging profitable dito. Pero tinanggap namin yon. Move on. Inaral lang ng inaral. No? Kasi sa mga failure na yan, sa nararanasan mo yan, sa karanasan na yan, diyan ka nakakabuo ng strategy. Di ba? Hindi lang aral, siyempre kailangan may diskarte. Yung sa Tagalog, sa term, diskarte. Kailangan may strategy ka. Ngayon, sa mga failure na yan, losses na yan, diyan ka natututo. Hindi yung na-loss ako, tapos ang mindset ko, nako, hindi para sa akin to. Mukhang hindi para sa akin ang trading. Di ba? Kasi ang laki na ng nalolos ko. Hindi. Baka meron ka lang mali. Hanapin mo. I-search mo. Baka naging mali yung mindset mo, yung emotion mo, yung discipline mo, wala. Hindi mo sinusunod yung tinuturo, no? Yung trading rules, wala ka. Di ba? Ngayon, dapat hindi ganon. Aralin mo, balik ka sa demo, aralin mo ulit, balikan mo yung mga trainings. Kasi minsan, pag pinanonood lang natin yung video, may mga time na pag inulit-ulit mo, meron ka pa palang hindi naiintindihan. Ulitin mo lang. At doon mo mabobo, ay, ito pala yun. Kaya ngayon nakakatuwa sa mga student natin, no? Sa team natin, sa Pinoy Traders Community. Sa community natin, 1 year pa lang tayo, nasa 8,000, no? Biri mo, umaabot tayo ng 8,000 sa community. Aabot ba yan kung hindi nagiging profitable yung mga yan? No, pero siyempre, hindi lahat yung kumikita kasi iba-iba yung natin, mindset, sabi ko nga sa inyo eh. May mga nag-fail na sumuko agad. Pero kami at yung ibang na kumikita rito, nag-fail din kami pero hindi kami sumuko kasi naniniwala kami one day matututunan namin to. Yun yung mindset ko. Yun yung mindset namin dito. Kaya kami nagtuloy-tuloy at naging profitable. Mahalaga po ang learning,
mahalaga din ang strategy. At syempre, part niyan is yung fail. Sa journey mo, wala kang dadaanan na diretso na walang lubak. Lahat yan meron. 'Di ba? Pero syempre, sa buhay natin, merong mga bagay na natututunan tayo. So yun yung kunin natin, yung mga dapat nating matutunan. Alam niyo po ba na kung saan kapag ikaw po, no, magte-trade. Pag magte-trade po kayo, yung makikita natin dito na para maging consistent na kumikita ka, maging profitable ka, kailangan mo mag-spend ng 1 year to 2 years. Pinakamaiksi na yung 6 months. Dito po, alam niyo po, 2017, alam ko na yung Forex at nagsisimula na po ako dyan. Kaso hindi po ako enroll sa course na yan kasi ang mahal. 70 to 150k dati. Nasa 100k to 200k yan. No? Ano pa lang yun basic course. Pag advance, nasa kalahating milyon yan. Medyo nga bumaba na nga ngayon. Kahit i-search nyo po yan, baka sa akala nyo, binibiro ko lang kayo. No? Kahit i-search nyo po yan. No? I-search nyo po yan at ngayon, habang nag-ano tayo, i-google nyo kung magkano po yung enrollment po dyan sa trading. At bago ka maging profitable, walang community. Talagang aral lang. Walang community, walang mentor. Pagkatapos mo mag-aral, talagang plain lang. Ikaw na magte-trade, kung bahala ka na sa buhay mo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos sa tagal na yon. Sabi ko nga, God is perfect timing talaga. Hindi siya nahuhuli. Lagi siyang sakto. Kaya nung nakita ko yung community itong tuwan-tuwa ako. Nakita ko yung community ito, nag-join ako sa community, inaral ko, at talagang sabi ko, aaralin ko na to. Matututunan ko to. At dahil sa business ko, kapag ako nagbe-business, hindi ko lang sinasarili kasi yan eh. Lagi ko yung binabaga. Kasi lagi nasa isip at puso ko na kailangan ma-share ko rin yung blessing at yung natutunan. Kaya nakakatuwa sa community natin, no? Sila Coach MJ, sila Coach Mars, sila Coach JL, sila Coach Kurt, at yung mga coaches na rin especially Coach Nurse, na kung saan yung puso namin iisa is makatulong sa mga kababayan nating OFW at syempre yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Pero syempre, hindi naman lahat maniniwala sa iyo. Hindi naman lahat para sa trading. Kaya nga mapalad po kayo na kayo ngayon ay naririto. Dahil sa dami-dami ng tao sa labas na wala rito, isa ka ngayon nandito nakikinig. At makinig ka lang hanggang mamaya. At makikita mo, baka ito na yung answered prayer mo. Dito na mabago ang buhay mo. Dito na yung gusto mong mag-for good, baka ito na yon. Bigyan mo lang to ng chance na pakinggan at aralin. Okay? So, please lang po yung mga naka-ano po dyan, naka-unmute. Pasagitan, pag hindi lang sinasuling, kung food poisoning na, dapat grabe na iyang suka, gikalibangan na siya, wala man. Si Coach Mars ata yun. Naka-open yung mic. Yan. Okay, ito po yung mga profitable na mga nag-aral po rito sa atin. So makita po natin yan, no? Yan po yung kanilang mga kinita. Okay? Not to brag, but to inspire. Hindi po ito, kaya nga maliliit lang yung pinakita namin, hindi yung malalaki. Baka isipin nyo, nang-hype tayo. Maliliit pa yan, ha? Baka akala nyo, yan lang. Ayan lang yung pinakita natin. At live trading po yan. Okay? Yan. Ayan po yung kanilang mga profit. Alam nyo po ba, dito po, pwede po talaga kayong kumita ng $10, $20, $30, $50, o kaya hanggang $500, $1,000. Meron po dito, in 2 days, kumikita ng $6,000. No, kanina, yung pinanood natin, si Ma'am Vine, in just 1 month, kumita ng 1 million. Diba? Ilan lang yan. Meron pa si Sir Ace, na taga Abu Dhabi ata yan, kumita ng 2.3 million o 2.4 million in just 2 months. At meron pang taga Saudi, mamaya pakita natin na kumita po siya ng 1 million in 2 months din. At meron naman dito in just 2 weeks kumikita ng 8,000. Pero mo, anong negosyo ang magbibigay sa iyo ng ganyang profit? Too good to be true sa iba pag hindi mo naintindihan, pero it is true. Totoo na nangyayari, di ba?
Pag nandito na ka sa trading, sasabihin mo, ay totoo pala to. Talaga palang pwede kang kumita dito ng $50 a day. Pwede ka ba, kahit nga even $10 na nga eh. Magkano yung $10? Sahod na yan ng labor dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Nasa sikat sila ng araw. Samantala dito kikitain mo yung $10, ilang minuto lang yan. Okay? O palagay mo na kahit isang araw. 'Di ba? Nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka pa naiinitan. Kita nyo? So yan po. Kita natin, yan yung mga proof ng kanilang mga income ng mga estudyante po natin dito. At ito po, no, isa po sa mga, sa akin to, medyo matagal na to pala. Yan. Latest ko lang, no, nakaraan, nakapag-withdraw po tayo. Siguro ngayon, week na to, nakapag-withdraw po tayo ng less than 200. Less than 200,000 na pesos na yun. Less than 200,000 pesos. This week lang po yan. Okay? So, every challenge is an opportunity to improve. Sa buhay po natin, may mga bagay na pinagdadaanan tayo, pero tingnan po natin yan na opportunity. May mga na-scam ka, nalugi ka sa negosyo. Ako, ang dami kong pangyayari, na-scam ako, nalugi ako sa negosyo. Pero, it's an opportunity na maranasan. Bakit? Para ma-improve ka. Kung minsan kailangan mo magkamali para matuto ka. 'Di ba? Pag ikaw yung nagkakamali na hindi ka natututo sa pagkakamali, ewan ko kung anong tawag sa iyo doon. 'Di ba? Matigas ang ulo. 'Di ba? Kaya dito kapag matigas ang ulo, hindi po kumikita. Maniwala po kayo. Yung hindi sumusunod, yung mas marunong pa sa coach, ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung ikaw ay wala problema po sa amin. Baka isip, ay, kami, nurse ako, tinapos ko, yung iba, ganito yung tinapos, samantalang ako, yung masteral ako, no? PhD degree, may PhD ako, may ganito ganyan, 'di ba? Mataas yung pinag-aralan. Kung mataas ang pinag-aralan mo at mas magaling ka sa amin at kumikita ka ng 7 digit, okay. Pero kung hindi mo kinikita 'yan sa loob ng isang buwan, mas magaling pa rin kami sa iyo. No? Pero to God be the glory, hindi nagyayabang. Sinasabi lang natin kasi may mga taong ganyan, no? Yung iba nga hindi naman pa marunong, kala mo naman napakagaling na, 'di ba? So, tandaan po natin, ang kumikita rito, ang talagang nagtatagal dito, yung teachable tsaka coachable. Kapag wala ka niyang dalawa na yan, maniwala ka, huwag ka na lang mag-business o kaya huwag ka na lang mag-trade. Ha? Ayan po ang challenge ko sa iyo. Okay? So, kailangan po, kapag tayo po ay papunta sa battlefield, kaya ang mindset natin is manalo. Walang pumupunta ng battlefield na matatalo. Ba't ka pa makikipaglaban? Diba? Kung magninegosyo ka, kung lagi mong iisipin na ikaw ay malulugi, huwag ka na magnegosyo. Kung papasok ka sa trading at iisipin mo, masasayang yung pera ko dito, baka hindi ako matuto, baka hindi ako kumita, huwag ka na mag-trade. Okay? Mali yung iyong mindset. Winning psychology of a profitable traders. Ano ba? Ano ba yung winning psychology ng profitable traders? Are you ready? Type ready. Are you ready? Ready na ba? Ito na po. Unang-una, dapat napakahalaga po, no? Bilang mga traders is, sabi ko nga kanina, aralin. So kailangan natin mag-invest sa education. Okay, dapat pag-aralan muna, no? Student mindset, importance of learning. Mahalaga yung learning, mahalaga yung education. Because learning is crucial for personal growth, allowing individuals to acquire knowledge, solve problem, and adapt to change. Kapag ikaw po ay nag-aaral, marami kang pwedeng maranasan. Siyempre, nandyan din madidevelop yung personal growth mo, yung pagkatao mo, yung character mo, yung attitude mo. Dito sa trading, mababago yan. Kung wala kang pasensya, dapat dito be patient. Dapat pasensyoso ka. 'Di ba? Kung ikaw yung taong mainipin, dapat dito hindi. 'Di ba? Dapat malawak ka dito, malawak yung pangunawa mo, dapat may control ka, may self-control ka. Dito tinuturo, kaya sabi nga namin, hindi lang mababago buhay mo dito, pati character, attitude mo mababago. The more you learn, the more you earn. Habang nag-aaral ka, mas kikita ka. Ayan po yung karanasan na naranasan ko.
na habang dumadami pala yung karunungan at kaalaman mo sa trading at sa pagninegosyo, mas malaki pala yung kinikita mo. Kaya hindi nagsimula kami tulad nyo, zero knowledge. Magkano lang kinikita ko nung una? $10, $30 pinakamalaki. 'Di ba? Pero ngayon, dahil nag-aral tayo, inaral natin, hindi na tayo kumikita ng ganyong kababa lang, 'di ba? Yung iba alam na diyan. Okay? Alam na natin kung magkano. Isa tayo sa mga top earner dito sa Pinoy Traders community, no? Yan, sila Coach MJ, sila Coach Mars, sila Coach Kurt, yan. Isa lang tayo sa mga top earner dito. Okay? So learn more to earn more is the principle that investing education and acquiring new skill directly increase your earning potential. Kailangan mag-invest ka muna sa education. Kailangan mag-invest ka muna na matuto. No, matuto. Huwag mo munang isipin dito yung mindset na, huwag mo munang isipin yung kita. Huwag mo isipin muna yung ROI. Ang isipin mo, matutunan ko. They chase profit without learning the game. No, kailangan matutunan mo. Dapat, wag ka, kasi marami po sa atin na gustong yumaman, ang focus lagi is kumita. Wala naman pong problema, yun naman talaga. Pero dapat palitan mo muna. Dapat matutunan mo muna. Dapat aralin mo muna. Dapat mag-invest. Ako, bakit naging maayos na po yung takbo ng business ko ngayon? Kasi po, nag-invest ako sa education. Nagbayad ako sa mga seminar, umattend ako. Kahit nandito ako online, nagbabayad po ako niyan. Nakikinig ako sa kanila, sa mga successful na tao. Ano ba yung mga ginawa nito? Bakit sila naging successful? Ba't ako, ang dami ko nang sinubukan. Kaya nga po ako nakapag-abroad eh. Dahil nga po, sa kakasubo ko sa negosyo, nabuhusan na ako ng kapital. Kaya sabi ko, sige, 2 years lang. Na ako, ipon lang ng kapital. Ngayon, 26 years na. Diba? So, ganyan yung naging istorya natin. Mga ka-OFW, alam ko nakaka-relate kayo. Kahit, hindi naman kababaan yung sweldo natin. Diba? Pero laging kulang. Yun yung nakaka-relate. Diba? Yung maliit ang sweldo mo, kulang. Nung lumaki, kulang pa rin. Yung nakaka-relate. Kaya marami sa atin nababaon sa utang. Tama po ba? O kaya nga, pag may nag-alok sa'yo, dito ka na lang, pasabay trade. Ayaw mo kasi nang walang ginagawa eh. Diba? Wait and earn eh. O dito, maglagay ka, 30% monthly. Ngayon nga, meron. O maglagay ka daw, AI daw, $1,000. $100 per month. $1,000, samantalang dito kinikita namin yan less than 10 minutes lang. Yung $100. Minuto nga lang namin kinikita yan dito eh. Tapos sasali ka doon na iba sila magte-trade, nakikita mo ba? Tapos pag na-loss, iyak na naman tayo. 'Di ba? Nagbibigay ka ng 100,000, 'di ba? Ilang daan libo dahil alam mo may 10% para malaki yung kaso pagdating ng ilang buwan wala na. 'Di ba? Kailangan aralin, learn more to earn more. Mahalaga yung pag-aaral. Huwag tayong umasa sa wait and earn. Walang negosyo na kikita ka na nakatambay ka lang. 'Di ba? Even yung apartment. So yan, pwede yan. Pero malaki yung lalabas mong kapital yan. Kasi apartment yan eh. O condo. O pag may umuupa na, wait and earn yan. 'Di ba? Pero nagkapital ka dyan. May ginawa ka dyan. Hindi pa mo sasabihin pwedeng nagkaroon ka ng apartment ng bigla. 'Di ba? Tapos kumita ka na, wala kang ginawa. May ginawa ka dyan. 'Di ba? May ginawa ako dyan. Nag-ipon ako dyan eh. 'Di ba? May plano ako dyan eh. 'Di ba? So yun. Kaya napakahalaga ng learning. Okay? Knowledge protect your capital. Ito po ay without proper knowledge of risk management, many traders lost their entire capital within weeks or even days. Alam niyo po dito, pwede kang kumita, nasabi ko sa inyo, hanggang $1,000, $2,000, $6,000 a day. Totoo po yan, pwede. Pero pwede ka rin ma-loss. Pwedeng ma-liquidate yung pera mo kapag hindi mo prinotektahan yung kapital. Kaya dito tinuturo rin natin yung risk management. Mahalaga kasi yan eh. Lahat ng negosyo may risk management. Kapag wala ka niyan, lagi kang lugi. The biggest enemy. So tandaan mo to. Ito isa sa mga mentor natin. Si Abdallah. So sa mga nakakilala, kilala niyo to. The biggest enemy of a person is not the fear. The biggest enemy of any person is the illiteracy. Yes. Because when you are illiterate,
then you will be afraid. If you are literate, if you understand what's happening, you will not be afraid Right. because you are afraid of the unknown. That's why for me financial Ayan po, no? Ayan po yung biggest enemy natin, illiteracy. Illiteracy. No, na kung saan talagang pag hindi mo alam, no, malaking ano yan, malaking talo. No, kailangan aralin po talaga natin ang negosyo. Lack of education makes traders easy targets for fake signal, pasabay trade, and misleading, get-rich-quick promises. Kapag hindi mo inaral ang forex trading ngayon, mabibiktima ka lagi ng pasabay trade. Mabibiktima ka agad ng rich-quick promises. Kung mahilig ka sa libre, no, marami po dyan. Kaso, fake signals. Diba? Libre eh. Tapos meron naman, papaspasukin ka sa community dahil meron daw silang mga signals. Diba? Tapos sabihin nila sa'yo, maglagay ka. Kaso pag nandito ka, maglagay ka kagad ng funds na ganito. Ikaw naman magte-trade. Tama na, wala nang problema. Kaso, yung signal, fake. Diba? Pera-pera lang yung habol. Dito sa community natin, honestly, transparent tayo. Kumikita po tayo. Pero hindi lahat usapan dito pera-pera. Kasi kung usapan pera-pera, itong training na to may bayad po to. Pero binibigay namin sa inyo ng libre. Hindi po madaling magsalita ah. Hindi madaling mag-prepare ng ituturo ah. Alam niyo po yan. Sa forex trading, lahat may bayad. Pero dito sa community natin, itong training na to, free. Lahat kayo umatin dyan. Okay? At wala kayong binayaran sa amin. Okay? Ito po yung Hero 30. Ito yung Hero 30 from zero knowledge to profitable trader. Dito, tinuturuan po tayo. Tinuturuan tayo kung paano ka magsisimula. From basic. No, from basic to advanced. Hindi ka marunong, pero nagiging profitable ka. 30-day challenge. Hindi 30 days 30-day challenge. Ibig sabihin, baka yung iba, isang buwan ba yan? Hindi po. 30-day. So, nasa mga 10 sessions po siya. Okay? Napakaganda nito kasi dito, marami po ang nagiging profitable. Ito yung isa sa mga cheat codes natin ngayon, yung Hero 30. Grabe, no? Kung makikita nyo lang yung first batch, second batch, kung ilan yung millionaires na talagang dumaan dito na kumita, naging millionaire talaga. Totoo po yan. Hanggang ngayon, yung third batch natin, yan, si Mambay, ngayong fourth batch natin, antayin po natin kung sino yung susunod na millionaire ngayon dito. So yan po yung sa community natin. Kaya dito sa community natin, grabe. Diba? Spoon feeding na po to. Kapag hindi ka po natuto dito, kasalanan mo. Maniwala kayo. Kasi hindi po, the whole week na, puno yung ating schedule sa, puno yung schedule natin sa mga training. Ang kagandahan dito, no, sineshare natin dito yung mga strategy. Nandyan yung XAU Sniper. Ayan yung ginagamit ng mga kumita ng milyon. No? Yung strategy na to. Alam mo kung magkano yan? Napo, mahal ito. Kasi strategy po ito ng community. Mahal po yan. Pag binayaran mo. Okay? Ito pa. Meron tayong live trading. Nauna lang. Pang-apat dapat to eh. Pero sige. Live trading. Yung live trading na to, ito with Coach Nars. Next month, magsisimula na yan. No? Sabay-sabay tayong magte-trade. Yan yung maganda. Diba? Tuturo sa atin ni Coach Nars, sabay-sabay tayong magte-trade, sabay-sabay tayong kikita. Okay? Ang kagandahan dyan, lalo yung mga bago, demo account muna tayo. Kaya ihanda nyo na yung inyong mga BT markets. No? Pwede nyo na yung BT markets, pwede nyo nang hingin sa coach nyo yung link na yan para makaregister ka na agad, maka-verify, makagawa ka ng demo tsaka live account. Then ipa-check mo lang yung email address na ginamit mo sa BT Market. Kailangan kasi nakalink ka doon sa aming IB account. Okay? So para na sa ganun, maka-access ka doon sa ating mga cheat codes and tool. At ito yung pangalawa natin, yung SurePar VIP Signal. Ang daming pumapaldo rito. Isa po ako kumikita rito, no? Alam niyo po, in just 10 minutes, kumikita ako dito dati before, no? 1,500, 1,600, $500, yan. $5 po yun, yung sinasabi ko. At marami pang iba, hindi lang ako, Baka sabihin niyo ako lang, marami pa po. At nandiyan po, mayroon tayong
SMI, yung Smart Move Indicator natin. Yan yung number 3 na cheat codes natin, na kung saan dito lumalabas na yung buy and sell. Strong buy, strong sell, lumalabas na po dyan. Lumalabas na rin po dyan yung TP1, TP2, TP3, SL. No, ano yan, yung stop loss. Lumalabas na po yan dyan. Kaya napakaganda. Kokopyahin mo na lang. Pero syempre may timing yan. Kaya kailangan natin aralin. So napakahalaga pa rin yung pag-aaral. Kaya lagi nating sinasabi na mahalaga yung pag-aaral para maintindihan po natin. Ayan, makita po natin, ito yung mga profit ng mga gumamit ng mga ano natin. No? Yan, makita nyo, zero knowledge share to profitable. Diba? 3 days live result. No? 3 days live result na kinita niya, 72. Saan ka makakita yung magkano yung $72? Diba? O ito, scalping, DJ30 and XAU sniper scalping, $83 kinita. Diba? Dito lang yan sa community natin. 'Di ba? Ito pa, 'di ba? Makita natin dito yung mga kinita. Ito pakinggan niyo po, no? Isa sa mga testimony, no, ni Ma'am Vine, kung ano si from zero knowledge talaga siya, no? At naging profitable trader na. So pakinggan niyo po siya. 6,991. Wow! All in all, total mo is 600 plus in 650,000 ba, ma'am? 600,000 plus in 2 weeks time. Mas lalo tayong gaganahan na mag-trade. Di ba? Mag-trade because of her result. Isa po siyang teacher from Thailand. Ito yung aking testimony. Bakit Forex trading? Yeah. Yung partner ko nasa Australia, sabi niya, maghanap ka nga ng negosyo na maganda. Wala naman akong mahanap na negosyo na maganda. Walang iba kundi ang trading. Alam ko maraming pera sa trading, kaso wala tayong knowledge. True. Aba, maganda, patry nga. Nag-try ako. At salamat kay Lord at ang nakatulong sa akin sa Hero 30. Ang ganda ng mga coaches dito kasi hindi sila agad ang mindset natin, ang minomotivate nila, yung a very good motivation, self-discipline, no overtrading. Kita ako, ang unang winidraw ko is 100. Next, kinabukasan, 600, 1,000, 1,000. Alam nyo, Wow! ang ganda ng for 4 days, nakuha ko ng 5,400. 3 beses ako sa December 18 Draw. 4 times ako nag-withdraw ng December 19. Anong ginawa ko kinabukasan? Sabi ko sa coordinator, sa English coordinator, gusto ko magpahinga. Okay lang. Aba, nag-resign agad ako. Oh! Ano nangyari sa'yo? Nag-resign ako last December 19. Ganon. Ang inaral ko ngayon, very helpful sa akin. Binalik-balikan ko yung Hero 30 na yung 5 rules of XAU paper. Kailangan trade with the trend. Hero 30. Ang ganda kasi hindi na siya stressful. Question ko lang, ma'am. Sorry po. Ilang months na po ba kayo, again, from the moment you joined here in the community? November 15. Nag-deposit na ako December 15. Okay. December 16, kumita 16. Ilang hours ba kayo nagtitrade, ma'am, everyday? Or minutes lang ba? Or technically as a teacher? First week ko, yung first 4 days ko is gabi lang. Ang kagandahan, pag mabilis na yung market, doon ako sumasabay. Ito experience ko. In just 10 minutes, makakuha ko ng 900. Ngayon na natutunan ko yung technical analysis. Kahit titira ka pa ng marami, nandoon lang kayo sa loob, mag-ikot lang yung market. Very helpful siya. So, ang tips ko, pag gusto nyo talaga magkaroon ng financial breakthrough, para sa akin, huwag na kayo maghanap ng ibang business. So, keep on praying pa rin. At kung kumita na tayo, huwag magbago yung puso. Andun pa rin yung pagmamahal. At the best thing, share your knowledge. Wala tayong ibang lalapitan, first of all, ang Panginoon. Kasi He is the source of Yan, sabi niya, share your knowledge, di ba? So napakahalaga pa rin ng karunungan, napakahalaga pa rin ng education, napakahalaga pa rin yung learning. Kaya kung makikita niyo kung paano siya naging profitable, may ginawa siya, inaaral niya. 'Di ba? Yan dapat yung maging mindset natin ngayon. Kung gusto mong maging winning mindset ka, maging profitable ka dito, kailangan baguhin mo yung mindset mo ngayon. Tapikin mo yung sarili mo ngayon. Tapikin mo yung sarili mo ngayon. Babaguhin ko na yung mindset ko. Okay? Kung ikaw yung may takot, yung ikaw yung sabihin na natin na laging nakafocus doon sa problema, no? At ikaw laging nagsasabi na walang pera, alisin mo na 'yan, no? Simulan mo na ngayon, umalis ka na sa comfort zone mo at harapin mo na yung katotohanan ng buhay.
kailangan may gawin ka. Okay? Kung gusto mo mabago ang buhay mo, kailangan may gawin ka. Yan po ang nasasabi ko. Kung halimbawa, tatanungin ko lang kayo tatanungin ko lang. Kung kikita ka ng kinikita ni Ma'am Vine, o palagay na natin, kikita ka ng $10, $20, $50, o $100 a day. Magbabayad ka ba ng $159? $599? Sorry. Magbabayad ka ba? Yes or no? Yung totoo real talk tayo dito. No? Magbabayad ka ba kung kikita ka? Pinakamababa. Baka sabihin nyo, malaki ka agad Hindi, yung $10 lang, $20, $50, o hanggang $100. Magbabayad ka? $599? Aba, walang nagno. Lahat talaga yes Di ba? Anong negosyo? Yung $599 magkano Siguro nasa 30,000, 25,000, tama ba? O palagay mo na 30,000. Anong negosyo ang pwede mong gawin na kumita ka ng $10 a day, $20 a day nang walang tax? Net mo na yan. Net na yun wala nang ibabawas doon. 'Di ba? Anong negosyo? Magbigay nga kayo. Yung kikita talaga ng net na $10 na yung kikitain mo a day. Ano? Wala, no? Wala. 'Di ba? Talaga kahit ako, kahit pa mag $1,000 to Kung kikita ako ng ganon, i-invest ako sa education ko. 'Di ba? Kasi napakahalaga ng education. Ako nga nagbabayad po ako ng minsan nasa pinakamalaki pa na nabayaran ko siguro 10,000 no doon sa kasi yung iba malalaki na sa yung mga trainings so sa akin pinakamababa pa lang ko na malaki 10,000 kasi noong time na yun hindi pa tayo ganoon na ngayon nagbabala ko umatin ng mga training kapag nakapag-for good na kasi mahalaga yung mga education talaga sa totoo lang no yung 30,000, 50,000 nako sila coach nurse nga nung pumunta ng Manila nag-training po ng forex magkano yung ginastos nila 60,000 o 50,000 wala pa doon yung kanilang airfare yung kanilang mga kapagkain yung kanilang accommodation training lang pero ngayon kinikita na nila so yan yung makikita natin na talagang sa education pag inaral mo talaga ang forex trading nako maniwala po kayo yung mga hindi kumikita dyan, hindi talaga nila inaral. Ayan yung mga loser, ng mga weakest link. 'Di ba? Mga sumuko agad. 'Di ba? Kasi walang naging successful na tao na hindi naging risk taker. Walang naging successful na tao na hindi naging action taker. Yung laging walang kapital, yung laging walang pera, kahit anong opportunity ang dumating dyan, walang mangyayari sa buhay nila. Diba? Kaya iwasan nyo na yung magsabi ng ganyan. Maniwala po kayo. Success comes to those who keep trying. Yung success, natatanggap ng isang tao kapag sumusubok. Opportunity yan No? Kung halimbawa man magkamali ka sa isang business na pinasok mo, halimbawa lang nalugi ka, susuko ka ba? Magsubok. Kunin natin yung mindset ng mga Chinese. Nagnegosyo, nalugi, successful na. 'Di ba? Ganun lang. Nalugi sila ngayon, bukas makalawa, may business ulit. Tayong mga Pinoy, sorry Pinoy naman ako pero sorry. Tayo kasi makaranas lang ng losses na 15 natalo ka ng $15, hindi ka na makatulog. Natalo ka lang ng $1,000, $2,000 o $300, hindi ka na makatulog. Ang laking issue na sa atin. Sa totoo naman talaga, mahirap naman kasing kitain talaga yon. Pero, ang binabayaran mo dun is yung learning. Diba? Kung tama yung mindset mo, move on ka na. Gawa ka na lang uli ng paraan kasi mababawi mo yan. Hindi ka makakabawi sa mga losses mo kung hihinto ka. Do you think kikita ka? Kailangan magtuloy-tuloy ka. Do you think magkakaroon ako ng apartment, farm, sasakyan? No? 2 po yung sasakyan ko. No, nagbabalak pa bumili isa pero hindi muna ngayon. Diba? Magkakaroon ba ako ng mga negosyo na ganyan? Kung sumuko ako, dahil na-scam ako noon, dahil naloko ko, no? Naloko ko, ilang milyon yung nawala sa... Kung sumuko ko, do you think mangyayari sa buhay ko to? Hindi. Kaya kailangan natin talaga mag-try. Pera lang yan.
Kikitain mo pa yan, lalo kung nagtatrabaho. Lahat ng tayong OFW. Nako, OFW ang pinakamaraming paraan. 'Di ba? Naniniwala ka doon? Nasasabihin mo wala kang pera pero pag may kailangan sa pamilya mo, nakakagawa ka ng paraan. Sino nakaka-relate? Oh, 'di ba? Nakakagawa ka ng paraan eh. Oh. Wala kang pera, wala ka daw pang kapital, pero pag nag-birthday ka, pinangungutang mo para lang ipakain sa iba. Oh, sino nakaka-relate? 'Di ba? Hindi naman kailangan magdibo anak mo. Wala namang ganyan-ganyan. Nag-OFW ka lang. Sasabihin, magdidibo. Pangungutang mo kahit wala kang pera. Diba? Tayo nga yung pinakasinungaling eh. Kahit nahihirapan, okay lang eh. Kahit walang pera, may pera eh. Diba? Kaya makikita po natin dito, no? Ikaw OFW, ako OFW ako. Kung ako'y naging successful, magiging successful ka rin dito. Maging teachable ka lang, maging coachable ka lang. Okay? So, bakit mahalaga yung training? Why is training important? Kasi ito yung mahalaga dahil ito yung parang release. Na kung saan ikaw yung pugon o yung tren na nasa release. Kapag ikaw ay tren na nasa release, dire-diretso yan, walang traffic yan. Mahalaga yan. Kasi mapupuntahan mo yung gusto mong puntahan ng mabilis. Yung goal. Yung goal mo. Mahalaga kasi yan eh. Una, syempre, mahalaga yung training kasi paano ka magsisimula? Maraming hindi nakakapagsimula sa forex trading kasi hindi alam kung paano. Kaya ka naririto, ituturo namin sa iyo kung paano ka magsisimula. Magsisimula ka na ngayon, mag-train. Okay, mag-training. Syempre dito, sa training, paano ka matututo? How you learn? Kailangan mo ng guide. Parang ito, nagbibisikleta. Bago siya matuto magbisikleta, ginaid muna siya ng tatay niya. Kailangan mo ng guide. Kailangan mo ng mentor. Sir, pwede ba akong mag-trade kahit wala sa community? O kahit nandito ako sa community, walang mentor? Yes, pwede po. Pwede naman. Pero sana wag mo subukan. Kasi bakit? Masisira buhay mo. Diba? Masisira buhay mo. Kaya maraming nalolos, no? Nangihinayang sa investment sa education. Pero hindi sila parang ano lang yan eh, mga nagsusugal. Sorry baka meron dyan nagsusugal, sorry. No? Hindi ko naman kayo kilala. Mga nagsusugal. Ano po? Ganito yan eh. Ako nakita ko na maraming nagsusugal, pag inalak mo ng business, ayaw nila. Anong katwiran nila? Nakakatawa. Oy, negosyo mo na lang yan. Ganito. Ay, ayoko, baka malugi eh. Ay, i-trade mo na lang. Ay, ayoko, baka matalo ko eh. Pero, hindi natatakot matalo pag tumaya sa lottery, sa weteng, sa anman, pusoidos, o mahjong, o anumang sugal, casino. Diba? Hindi natatakot matalo. Pero natatakot sumubok sa negosyo. Natatakot mag-trade. Kita mo yung mindset na yon. At tandaan mo, sasabihin pa ng iba, naku, parang sugal din naman yan ang trading eh. Parang sugal din naman yung business. Hindi po, no? For your information, skill po ito. Kapag hindi ka nag-aral dito at di mo natutunan to, hindi ka magiging profitable dito. Hindi po ito sugal. Hindi ito suntok sa buwan. Inaaral po ito. Course po ito. For your information lang po. No? At hindi po ito scam. Legit po yan. Kung saan ka makakita kung OFW ka, saan ka nagpapalit ng pera? Buy and sell business po ito eh. Dapat yan ang maintindihan po ninyo. Kaya kung meron kang isipan na ito ay hindi totoo, ito ay sugal, pwede ka nang lumabas dito kasi hindi po ito sugal. Mali ka ng pinasok. Hindi po ito casino, hindi po ito scatter. Skill po ito. Kapag natutunan mo to, lifetime skill to. Tandaan niyo po, lifetime business and lifetime income mo na to. Kasama mo yung pamilya mo. Mapupunta mo yung gusto mo, makakain mo yung gusto mo. Kagaya, nagbakasyon po ako. Ito yung bakasyon ko, talagang gabre. Sulit na sulit ako. Dati pag nagbabakasyon ako, pag matatapos na yung pabalik na ako, namumroblema na ako. Nakaka-relate yan mga OFW. Ano yung pinoproblema natin? Sige, kung nakaka-relate ka, pag pabalik ka na, ano yung pinoproblema mo? Ano yung pinoproblema mo? Sige. Pera. Tama, di ba? Pera kasi, iniisip mo na, nako, pagdating ko ng Saudi, wala ako ng kung saan ka mang bansa, nako,
Wala na akong pera, ubos na. Magkakahid ka na naman. Yung kinita mong 200,000, 500,000 o 1 million o 100,000, isang buwan na ubos. 'Di ba? Anong gagawin mo? Kahid ka na naman. Kaya nga tumatanda tayo, iba umaabot na senior citizen dito eh. Dahil diyan eh. Hanggang kailan mo mararanasan 'yan? Aralin mo na ngayon, kapatid. Nandito ka na eh. Aralin mo na. Magbibigay ka ng pera sa pamilya mo, magkano 100,000 tapos malulugi lang. Tapos magtatrabaho. Eh ito mamomonitor mo. Aralin mo na lang. 'Di ba? So pangalawa, right people, right mindset. Hanapin mo yung mga tao na tama ang mindset. Sumama ka sa mga tao na successful. Sumama ka sa mga tao na profitable. Huwag kang sumama sa mga tao na negative. Pag sumasama ka sa mga tao na negative, negative ka rin. Pag sumasama ka sa mga taong puro bisyo, yun ka rin. Sabi nga, kung sino daw kasama mo, yun ka eh. Diba? Kaya, sumama ka sa mga tao na kumikita. Sumama ka sa mga tao na successful. Ako, yun na po, no? Yung mga mahilig manood ng drama dyan. Sorry ha. Yung mga mahilig manood, wag na kayo manood ng ganyan kasi nadadala nyo sa buhay nyo, nagiging madrama kayo. Diba? Yung mahilig sa Netflix dyan. Sorry po, wala kasi akong oras matuto sa trading eh. Pero may oras kang manood sa Netflix. 'Di ba? Tinatapos mo pa yung mga series. 'Di ba? Oh. Sasabihin mo wala kang oras? May oras ka. Hindi mo lang binibigyan. Marami kang oras, 24 hours binigay sa atin ng Diyos eh. 'Di ba? Marami ka lang sinasayang. Pero kung ilalaan mo dito, kikita ka kaysa magmarites tayo. Okay? The right people, mabilis silang lumago. Faster growth. Surrounding yourself with experienced and like-minded traders helps you learn proven strategy, avoid common mistake, and stay motivated. Kaya nga po kami, no, sinisikap natin, kaso hindi naman natin kaya lahat yun. Kaya dito, sa Saudi, nag-create ako ng community, no, na kung saan nagmi-meet up kami. After nito, may meet up kami. Bakit? Kasi kailangan makasama nila yung mga tao na yung mindset tama eh. 'Di ba? Hawa-hawa lang 'yan. Kung mga traders ka, ay kasama ni Coach Jimro 'yan, mga traders 'yan. Kasi bakit? Alam nila na traders ka eh. Pero kung ikaw ay masamang tao, ay nako. Si Coach Jimro masamang tao 'yan, mga kasama niya masama rin 'yan. 'Di ba? Kasi kung sino yung kasama mo eh. Kung kasama mo mga successful, sigurado successful ka. Pag kasama mo yung mga profitable, sigurado profitable ka. Kung kasama mo yung mga traders, sigurado traders ka. Di ba? Nakadun lang naman yun eh. So the right mindset, long-term success. Pag tama ang pag-iisip mo, malayo mararating mo. Kasi trading requires discipline, patience, emotional control. A winning mindset helps you stay consistent, overcome fear and greed, and handle setbacks like a pro. Hindi lang babaguhin ang buhay mo, babaguhin din yung karakter at attitude mo rito. Kung hindi ka, magiging, ano ka dito, no? Yung magiging pasensyoso ka. Magiging, consistent. Kung takot ka, mawawala yung takot mo, mai-enjoy mo lang. Kung greedy ka, nako, ayan yung kalaban ng mga natatalo. Yung greediness. Diba? Imbes na kumita ka na dahil greedy ka, di ka na kontento sa $10, di ka na kontento sa $20, pumasok sa isip. Sorry kaya sabi ko sa inyo, nag-warning na ako kanina. Baka may tinatamaan dyan. Ang sakit naman magsalita ni Coach. Okay lang yan. Kung tatanggapin mo, okay. Kung hindi, okay lang din. Basta ako sasabihin ko kasi experience ko yan. Yan yung experience ko. Kasi isa rin ako dyan. Kaya ako sinasabi yan. Okay? Isa rin ako sa naging matigas ang ulo. Isa rin ako sa naging ganyan. Kaya ngayon pa lang, mapalad nga kayo. Dahil nandito na kami. Dahil naranasan na namin yan, ayaw na namin parana sa inyo. Okay? Pero kung matigas pa rin ang ulo mo, nasa sa inyo po yan. At the end of the day, pera mo yan. Diba? Ikaw nag-trade yan. Wala kaming kukuning commission sa iyo dyan. Okay? So, the right community support guidance. Ito yung kagandahan kapag nasa community ka. Kasi pag nasa community ka, magkakaroon ka ng confident. No? Confident para mag-trade. Kasi bakit? Sama-sama eh. Magkakaroon tayo ng
group coaching, magkakaroon tayo ng live trading, sama-sama tayo mag-trade, mayroon tayong mga meet-up. A strong trading community provide insight, real-time market, updates, and emotional support, helping you stay on track during wins and losses. Paano yan? Ibig sabihin, pag may community ka, na-loss ka, no, may tumawag sa akin, coach, na-loss ako, ganito, ay congratulations. Ba't mo kinongrats, coach, na-loss nga. Ganun talaga. Kasi walang traders nang hindi nakararanasan yung losses. Mahalaga yan. Kapag di mo naranasan yan, hindi ka totoong traders. Walang traders na hindi naranasan ang losses. Yung ibang milyon ang natatalo dyan. Even professional traders na po. Baka isipin nyo, pag professional, hindi na. Nako, mas malaki ang losses nila. Maniwala po kayo. Pero siyempre, meron tayong risk management. Kasi kumita naman na tayo nun. Ba yun yung kagandahan. Kapag kumikita ka na, maliit na pera na lang sa iyan. Okay? Kasi pwede mo pa uling mabawi yan. Nagkamali ka yan. Minsan nakalimutan mo yung SL, nakalimutan mo yung TP, o kaya naipitan ka dahil naging busy ka, hindi mo napansin. May mga ganon. O kaya pinindot mo, imbes na profit yung pinindot mo lahat nawala, no? Lahat pati yung mga hindi naging profitable, napindot mo pa. 'Di ba? Napindot mo all yung trade mo, 'di ba? Nandoon, napindot mo 'yun. Hindi lahat nawala. May mga ganon na experience po 'yan. At the end of the day, meron pa rin learning. Okay? Pangatlo, willing to pay the price. Kailangan handa ka. You must be willing to do what others want to do. Achieve what others won't achieve. Walang pinagkaiba yan sa workout. Pag gusto mong lumaki katawan mo, kailangan mag-gym ka. Kung gusto mong pumayat, kailangan mag-diet ka. Kailangan may gagawin ka. Hindi pwedeng wala. 'Di ba? Kung gusto mong mag-trading, kung gusto mong mag-business, aralin mo. Mag-capital ka. Kung gusto mong mag-trade, aralin mo. Subukan mo. 'Di ba? Hindi pwedeng gusto mong mag-trade tapos natatakot ka. Wala yun. Kung gusto mong gawin mo yung, kung gusto mong maging successful, ito yung tip ko sa inyo, gawin mo yung hindi ginagawa ng iba. Diba? So, paano yan? Kami, imbis na nagpapahinga, ito yung ginagawa namin. Imbis na may lalakarin ako, malalakwatsa ako, magte-train ako, o mag-aaral ako. Hindi ginagawa ng iba yan. Diba? Kaya nga sasabihin ng iba, ay, hindi po pwede kasi meron po kaming may gala kami ngayon Ay, hindi po kasi pwede dahil may ganito kami. 'Di ba? Ang dami nating excuses. Kung yan yung mangyayari sa iyo, tapos gusto mong maging successful, tapos gusto mong maging mayaman, paano kaya yaman pag ganyan? Willing to pay the price means being prepared to make the necessary sacrifices and endure. Kailangan ng sakripisyo kung gusto mong maging successful. Hindi pwede yung wala. Kung gusto mong maging successful, alisin mo yung gala. Kung gusto mong maging profitable traders, umuwi ka ng maaga, umating ka ng training, o kaya kung di man, mag-aral ka, i-open mo yung mga recorded video natin. No? Aralin mo. Bawasan mo yung pag-FB mo. Like ka lang ng like dyan. Diba? Yung iba, pa doon sa mga, kikipag-away pa doon sa mga politika na yan. Ako dati ganyan din pero ngayon wala na niwasan ko na yan. Hindi naman makakatulong yan sa'yo kung tumaas yung presyo ng bilihin, kung ganito mangyari, kung marami nag-insertion o marami sa flood control, kikita ka ba dyan? Yayaman ka ba dyan? Hindi naman Diba? The challenges, risk and cost requires to achieve a goal or success. Walang naging successful nang hindi sinubok, nang hindi nag-risk. Kailangan yan para ma-achieve mo yung goal. Para maabot mo yung winning, kailangan mag-practice ka. Kailangan lumaban ka. Sa track and field, kung gusto mo maabot yung finish line, kailangan mag-training ka. Hindi pwede yung ako halimbawa, wala akong training, tapos sasabak ako dun sa takbuhan na yon. Hindi ako mananalo. Diba? Kailangan mag-training ka. Mayroon kang paghahanda, kailangan may gawin ka. Diba? Kung gusto mo umasenso, may gagawin ka. At syempre, magpe-pay ka. No? Kailangan mo mag-aral, kailangan mo mag-invest sa education, kailangan mo mag-invest sa learning, kailangan mo mag-funds. Hindi libre dito
Baka akala nyo, ay, may bayad pala yan. May bayad tuloy. May funds pala yan. Siyempre, paano ka magte-trade kung wala kang funds? Gusto mong kumita? Wala naman negosyo na walang kapital. Kung ikaw ay naririto at gusto mo palang mag-trade ng libre, labas ka na po dito. Hanap ka na lang doon sa mga libre. Tingnan natin kung kikita ka. Okay? Financial commitment, it also refers to the money you might need to invest in tools, education, and capital. Kailangan mo dito ng commitment. Tandaan mo, walang negosyo na hindi ka maglalabas ng pera. Ako po, nagnegosyo po ako. Magkano po yung una sa trading, linabas ko, magkano? Una, $100 lang muna. Sinubok ko. Na-loss, nagdagdag ulit ako. Hanggang sa naisip ko habang tumatagal, nasabi ko, pag ganito lang yung funds ko, lagi ako masusunugan. Ano yung ginawa ko? Linakayan ko yung funds ko. Kasi pag malaki yung funds mo, mas malaki yung potential na hindi ka masunugan. Tapos nandun ka lang sa low risk, naka 0.01 ka lang, 0.02. Yung iba no? Tapos siya sa demo account. Sa demo account, maglalagay ka ng, halimbawa, magde-demo account ka, lalagay mo sa demo account, 100,000 yung kapital kasi hindi totoong pera yon. Diba? Tapos magla-lot size ka ng 5, 1. No, 1, 5, 3. Ayun yung mga lot size mo. Tapos sasabihin mo, profitable ka. Akala mo, magaling ka na. Diba? Tapos nag-live ka. Ang nag-live ka, ang linagay mo, $100. Diba? Ang layo doon sa pre-practice mo. Kaya kung ikaw magde-demo, kung kaya mo $1,000, yun lang lagay mo. Ayun yung i-demo mo. Ayun yung i-practice mo. Yung lot size, yung leverage, yung strategy, same lang yung gawin mo. Pag naging consistent ka doon, ito gawin mo, naging consistent ka doon, 1,000, 2,000 yung kapital mo, halimbawa, na sa demo mo, tapos ililipat mo lang siya sa live. So 1,000 din ilalagay mo doon sa live, same strategy, same leverage, same lot size. Gawin mo lang yun. Linipat mo lang sa live, di kikita ka. Pero lumipat ka sa live, yung ginawa mo sa demo, iniba mo doon sa live yung strategy mo, sira yun. Di ba, nagpa-practice ka 0.01, 1,000. Tapos pagdating sa live, ginawa mo 0.5. O kaya 0.005 o kaya 1 o 0.006, 0.10, ganyan ginawa mo. Tapos sasabihin mo, ay, hindi ako para sa trading. Hindi may mali Di ba? Iba yung ginawa mo iba yung training mo, iba yung ginawa mo sa totoo. Dapat kung ano yung pinapractice mo, yun yung gagawin mo sa live. Kaya makita po natin, being willing to pay the price means fully embracing the journey towards your goals. Knowing that success doesn't come easily and the sacrifices are necessary for growth and achievements. Kailangan ng sakripisyo, kailangan ng tiyaga. Sa una lang yan. Sa una lang naman mahirap, pero pag natutunan mo na yan, madali na po yan. Okay? So ito po, Trading. makita po natin dito, 11 years old. Anak po ito ni Coach Nurse. 11 years old, Kita nyo, Marunong What are you mag-trade. Trading. So, what did you learn? SL or TP? What's your... Just I make a move. So, what do you think your position? Going to buy or you're going to sell? Buy. You're going to buy. Very good. That's true. So, guys, 11 years old, learn how to trade. Ayan, 11 Smile. years old. How to learn. Baka sabihin nyo, bata yan. Siyempre, madaling matuto. Ito po. 67 years old. Ito po ay kinikita daily. Okay? $100 to $400. Minsan ngayon, baka nasa $500 na kinikita niyan. Okay? So, yan po. At number 4, own it, take 100% responsibility. Ito po si John Wooden. Isa po siyang player before, nung binata pa siya. UCLA, ang hawak niya, siya yung coach. Alam mo yung principle niya? Ang principle nito is kinukuha niya yung accountable siya sa lahat ng nangyayari. Hindi siya naninisi. Pag natalo siya, hindi niya sisisihin yung player. Sarili niya lang. Accountable siya doon. Siya yung may pagkakamali. Kapag nanalo naman sila, hindi niya tinetake yung credit. Ginanalo sila para ginawa niyan ng mga player nila. So mga ganon.
Kasi marami sa atin, no? Sa totoo lang, nandun tayo sa punto na lagi tayong mahilig manisi. Na-scam ka, sisisihin mo yung nag-invite sa'yo. At sino ba nag-decision? Kasi hindi naman ako in-invite niyan eh. Hindi ako ma-scam. Kung hindi ka naman nag-join, hindi ka rin ma-scam, di ba? Naghangad ka rin eh. Kaya na-scam, di ba? Ibig sabihin, pag ganon, move on ka na. Kasi decision mo yun eh. Dito sa trading, ikaw nagdesisyon. Ikaw yung magte-trade. Tulad dito, wala naman tayong kukunin pera sa inyo. Ikaw magte-trade. Nandito ka lang para turuan ka namin. Diba? Kung malos kasi sisihin mo, ay, si Coach Nurse kasi, hindi sumagot nung nag-message ako. Si Coach Jimro kasi, hindi ako inalalayan. Paano nga alalayan? Nandyan na nga yung training. Binigay na nga namin lahat. Dapat, accountable ka doon. At isipin mo, ano ba yung mali kong nagawa? Kausapin mo ko sino yung coach mo, usap tayo, ano ba yung ginawa mo? Evaluate natin. Ito, ganito, iwasan mo yan, nag-overtrade ka pala. Sabi ko sa'yo, mag $10 a day ka lang. Sabi ko sa'yo, $20 a day ka lang. Okay lang, lumagpas ka doon. Nag-profit ka na, naghangad ka pa. Ano nangyari? Di loss. Tapos sisisihin mo ibang tao? Di ba? Sa totoo lang, naririto kami para tumulong lang. Tumutulong lang kami pa masisisi. Diba? Hindi naman kayo nagbibigay sa amin, nagte-training kami nito, wala naman kayong binibigay. Pero ako paparinig, baka sabihin, ibig sabihin, diba, maging accountable ka doon sa mga ginagawa mo. Ikaw nag-decision yan, ikaw yung nag-trade yan, hindi kami. Ikaw gumawa ng posisyon, ikaw nag-decision yan, ikaw yung may tinuro kami, hindi mo sinunod. Ikaw yung even yung sarili mo, wag mong sisihin. Mag-focus ka doon kung ano yung natutunan mo. Learn to your mistake. Okay? Taking 100% responsibility in forex trading is crucial because it shifts the focus from external blame to internal control. Kapag sinisisi mo lagi yung iba at nakafocus ka doon, no? Kasi na-disappoint ako eh. Kasi ganito eh. Kasi ganyan. 'Di ba? Puro ka kasi. 'Di ba? At mahanap ka lagi nung masisisi. Hindi yun dapat yun. Kasi bakit? Magiging problema mo dyan, emotion. Diyan papasok na yung sa isip mo, nako, hindi ako para sa trader. Nako, hindi ako para ganito. Nako, hindi ako sinusuportahan ng mga coaches ko. Nako, lahat na sinisi mo. Natalo ka lang ng $10. Natalo ka lang ng $10, lahat sinisi mo na. No? Sinipa mo na yung timba nyo, pinagalitan mo na yung anak mo. Di ba ganun eh? Ito kasi, ang ingay eh. Na-loss tuloy ako. Di ba? Owning your own action and decision allows you to learn from your mistake. So lagi natin tanda, kailangan mo pagkamali para matuto ka. Blaming external factor can lead to frustration and emotion. Trading which is detrimental in the forex market. So mahalaga, no? Pag ikaw ay mahilig manisi ng iba, yung emotion nandyan, hindi ka nakakapag-isip ng tama. Kaya kung ilang ba na loss ka, no? Move on ka na, aralin mo uli, isipin mo saan ka nagkamali. Kumanta ka na lang ng saan ako nagkamali. Saan ako nagkamali? Kanta na ka na lang. Isipin mo saan ka nagkamali. Pag nalaman mo kung saan ka nagkamali, balik ka doon, aralin mo uli, mag-demo ka uli, at sa demo mo, practicein mo na yung dapat mo gawin. Pag nag-live ka, kung ano yung pre-practice mo, yun lang din gawin mo. Maniwala po kayo. Magiging profitable po kayo. Okay? Owning your trading journey and taking 100% responsibility transform your ito na natin to. Sorry. So number 5, profitable traders use tools. Ang mga traders dati, walang tools. Siyempre, merong platform. Ibig sabihin, walang tools, walang cheat codes. Talagang pag nag-aral ka, ikaw na bahala. Pag magte-trade ka, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na dumiskarte. Pero ang kagandahan ngayon na dahil nasa digital era na tayo, meron na tayong mga ginagamit na tools and cheat codes. Napakahalaga po ng tools. Kasi kung wala yan, halimbawa may problema sa sakyan mo, paano mo gagawin yan? Wala kang tools. 'Di ba? Kailangan mo ng tools.
Kailangan mong, sorry. Sorry. Kailangan mo ng tools na dapat mong aralin to. Di ba? Kailangan mo to. Kahit sa sasakyan. Kailangan mo yan. Pag wala ka niyan, mahirapan kang gumawa. Di ba sa atin, sa amin, sa mga doktor, anong kailangan mo? Tuwing pupunta ka sa pasyente sa amin, kailangan mo ng stethoscope. Kasi kailangan mo yan lagi eh. Ano yung mga tools sa mekaniko? Hindi naman pwedeng, halimbawa, karpentero ko, gagawa ko ng bahay, wala akong dalang martilyo, wala akong dalang lagare, wala akong dalang mga tools, tapos sasabihin ko doon sa gagawin ko, i-provide mo. Ay malamang hindi ka kunin. Diba? So, kailangan natin ng tools para mapadali. So, mahalaga yan, no? Kailangan yung tools. Bakit natin kailangan tools? Para maging mapadali. Yung pagiging trader mo na pag magte-trade ka na, kailangan, bago ka maging profitable, kailangan mo munang umabot ng 2 years o 1 year o 6 months. Kapag may tools and cheat codes ka, maniwala po kayo, pinakamatagal na dyan 3 months. Pinakamaiksi 1 week. Ayan po. Dito po kasi, hindi mo pa natatapos yung Hero 30, magiging profitable ka na. Marami po tayo niyan dito. Hindi pa nila natatapos yung training, kumikita na. Okay? Yan po. Precision and speed in a fast-moving market, traders who leverage AI and smart tools gain and significant edge over those who rely solely on manual strategy. So makita po natin, muli, ito yung Hero 30. Itong Hero 30, no, from zero knowledge to profitable trader. Ang laking bagay po nito. Ang laking bagay po nito sa atin. At kalaki po nito sa Hero 30, kapag inaral mo to, may kasama na po itong cheat codes. Andyan yung XAU Sniper, ito yung strategy. Ito yung Surefire. Nandyan yung Smart Indicator at yung Live Trading. Ayan yung bonus natin. Kapag inaral mo yung Hero 30, kasama na po yan. Package na siya. Okay. Tinanong ko kayo kanina, kung kikita kayo ng $10 to $1,000 a day, kung handa ka magbayad ng $599. Sabi nyo, yes. Tama ba ako? Nag-yes kayo lahat. Walang no. So, ibig sabihin, you are willing to pay the price. You are willing to pay the price dahil alam mo na may result. Kapag ikaw po, no, ay nag-enroll, hindi po $599, hindi po $400, hindi $200. Okay? Ang original price ng package na to, ang original package na to, yung price ng package na to, is $198 only. Kung sa $599 kanina, nag-oo ka, sigurado, mas lalo dito, $198 only. At ang kagandahan, lifetime membership. Okay, take note, lifetime membership. Dati meron tayong provider. May mga, bukod doon sa pag-enroll mo, meron pa siyang subscription na monthly. Pero dahil nga generous yung ating community, headed by Coach Nars, naisip namin, nag-meeting kami, no? Nung nasa CDO kami, nag-meeting kami, ano ba yung pwedeng makatulong sa mga kababayan natin? Na kung saan hindi na sila mahirapan, para hindi na sila naghahabol. Kasi mag-e-enroll sila, tapos maghahabol pa sila ng monthly na subscription at nagmamadali silang kumita. Ano kayong maganda? At lumabas sa aming pag-meeting na kung saan ibibigay namin sa inyo to. $198, lifetime membership na, kasama na po yung mga cheat codes and tool. At yung learning na to monthly to, tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy yan. Nasa batch 4 na tayo. Tuloy-tuloy po yung learning na yan. Sa halagang $198. Sulit na sulit yan. Sabi ko nga sa inyo, yung $198 na yan, pwede mong kitain isang minuto, 2 minuto lang. Pero siyempre, kailangan mong aralin. Okay? Pero ito yung good news. Yung mga umalis, wala nang good news yan. Umalis sila eh. Pero dahil nandiyan kayo, ito, limited slot. Limited slot lang ito sa mga nandyan ngayon. Okay? Sa mga nandyan ngayon, dahil umaten ka rito ngayon, kaya hindi ko kagad sinabi, no? Yung nandyan ngayon, ito po,
$198 original price. Dahil nandyan ka ngayon, bibigyan kita ng discount. Yung 198 mo, gagawin ko na lang $99. Okay? $99. $99, same package. Okay? Ayos ba kayo dyan? Oh. Sino may gusto? Type me. Sino may gusto? $99. 198, may 50% bonus. But limited slot. Lifetime membership din to. Ang kagandahan dito, once na nag-enroll ka, makakasama ka na sa VIP community, makakasama ka na sa meetup. Kasi sa meetup po, ano lang dyan, ang nakasama lang dyan is lang mga naka-enroll. Kasi nagtuturo na po tayo dyan ng strategy at mga trading. Nagla-live na tayo dyan. Okay? Kaya ang ano dyan is mga naka-enroll. Kaya kung ikaw interested dyan, marami nag-me. Kung ikaw interested, i-message mo na yung coach mo. I-message mo na interested ka mag-enroll ka. Kasi baka anytime, bumalik na po yung original price niya na 198. Hindi natin alam kasi wala sinabi sa amin si Coach Sars. Pero anytime, pwedeng bumalik yan. Kaya samantalahin po natin, grab the opportunity. Grab na natin to. 98 which is 5,500. May discount ka na sa dollar, may discount ka pa sa peso. Kasi 99 kung 57 palitan, hindi naman 5,500 yan. Pero 5,500. Pero syempre, may link na ipapasa sa'yo. Nandoon yung dollars yun. Kung magkano yung conversion yun, yun talaga magiging conversion na ngayon. Kasi meron na tayong website. Okay, may website na tayo at doon na kayo mag-enroll. Hingin nyo lang yung, sabihin nyo lang doon sa nagpasok sa iyo dito na naka-attend ka, then mag-ano ka na, mag-enroll ka kamo. No, para ma-avail mo to, sayang. 198, kung nalalakihan ka dyan, ewan ko dyan dito sa 90. Anong negosyo ang kikita ka ng $10, $20 sa halagang 5,500 o $99? Ano? Meron ba? Kahit nga sari-sari store, di ka makakapagsimula dyan eh. $99? Diba? Samantalan dito, baka dito na mabago buhay mo. Siyempre, sa biyaya ng Diyos pa rin ha. Hindi lang sa sarili natin. Kailangan pa rin natin ng Panginoon. Kailangan pa rin natin yung faith. Kailangan pa rin natin yung prayer. Hindi lang sa sarili natin. Okay? So yan. Kung kayo'y willing, yan na po. Mag-message lang kayo sa tao 2 nag-invite sa'yo. months, 1 million! So ngayon, tingnan nyo po natin, taga-Saudi, na kung saan in 2 months kumita ng 1 million. Congratulations! Grabe! Ayoko na dito. Ayoko na dito sa Saudi. Nag-enroll ako nung August 18, August 28, yung first withdraw ko with 357. The next day, nag-withdraw ulit ako ng 500. Nag-profit ako ng 2.5. 1 month yung 2.5 na yon. Tapos, nag-withdraw ulit ako kanina, which is 5,000 total ng aking withdraw. Naka 500,000 na ako. May withdrawable pa ako. 10,000, half M uli. 2 months, naka 1 million ako. The best talaga yung Hero 30. Huwag kang matakot. Patient. Patient talaga yung virtue dito. Kahit nakakakaba, kailangan mong labanan yung takot mo. Kasi if you will not risk, you will not gain. Yan. So napakaganda sinabi. If you will not risk, you will not gain. So kailangan po natin talagang mag-take risk. At ito po, no, sa mga nandiyan na hindi pa naka-enroll, habang hindi pa kayo naka-enroll, makakapasok na po kayo sa community natin, no, for free. No, yan po yung kagandahan, 'di ba? Hindi ka pa nag-enroll, makapasok ka na sa community. Tapos magkakaroon po tayo ng 2-day challenge, Forex training for beginners. So, next week magkakaroon po tayo niyan, kaya message mo yung nag-invite sa iyo. Pwede mo silang message, I joined the webinar. At kung sino yung coach mo, Coach MJ, sabi mo, I joined the webinar, Coach MJ, I joined the webinar, Coach Marge, I joined the webinar, Coach Jimro, para alam nila kung kanino kayo na coach, para ma-add kayo doon sa community at maka-attend kayo ng free course na to. No, free po ito na kung saan dito matututo ka na kung paano ka mag-execute ng trade. No, pwede ka na mag-demo. Pwede mo na rin hingin yung link ng BT Markets para makapagsimula ka ng demo at makapag-register. Pwede mo na pong gawin yan. Okay? So, yan po ang training po natin. At wag po kayong manghinayang sa $99. Maniwala po kayo. Wala pong nagiging successful na kung saan
hindi nag-take risk. Walang nagiging successful na kung saan na hindi naging risk taker. So dapat po talaga, no? Dapat na gawin po natin ito kung gusto natin mabago ang buhay natin. Gawin natin ito hindi lang para sa iyo, para kumita ka. Gagawin natin ito para mabago yung buhay natin at para tayo po, no, ay tayo po ay makapag for good na. Okay? So para makapag for good na tayo, kailangan po natin 'yan na makapag-enroll at makapagsimula po sa training. Nasisimula na po yung training natin. Pero huwag kayong mag-alala, may recorded video 'yan at sa mga next month meron pa rin po 'yan. Tuloy-tuloy po yung trainings na 'yan. Kaya po ang kagandahan po dito is wala ng subscription. Okay? At yung mga signals natin, hindi po 'yan fake signals. Lahat po diyan maraming pumapaldo. Siyempre kailangan lang natin ng talagang ng timing. Kaya kailangan aralin. Okay? As we end of this session, remember this. Okay? Tandaan po natin 'to. A winning mindset is not about never failing. It's about never quitting. In trading, in business, at sa pagiging OFW, may losses, may delay, may discouragement, but winners are not those never fall. Hindi po tayo basta, kung winners ka, hindi ka basta sumusuka. Winners are those who stand up again with faith. The Bible reminds us in 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Bible say, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Struck down, but not destroyed. That is the mindset of believer. Press, but not quitting. Delay, but still trusting. Tested, but still believing. And always hold on to this promise. In Galatians chapter 6, verse 9, let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Your harvest is coming. Your breakthrough is coming. Your progress is happening. Even if you don't see it yet, so stay disciplined. Stay teachable, stay faithful, because when your mindset is aligned with God, you are already winning, even before the results show. Keep going, keep growing, and remember this. With God, you don't just survive, you overcome. Thank you very much, and God bless you all. At kung may mga tanong po kayo, message nyo lang po yung inyong mga coaches at para makatulong at mag-guide po kayo. Nawa, ako po ay nakatulong at dito po nagtatapos yung ating presentation. So maraming salamat at yan, si Coach Nars, nandiyan pa ba? May sasabihin ka pa, Coach Nars, Coach MJ, Coach Mars, thank you very much. At sa mga coaches, Coach Dan, no, sa support at sa lahat po nang nandito. We hope na nakatulong po ako at nawa marami po kayong natutunan. May mga natutunan po ba tayo? Baka wala eh. Type 1 naman kung meron naman. Yung hindi totoo yung hindi napipilitan. Okay? So, yan po, kung marami po kayong natutunan, maraming salamat. To God be the glory and God bless you. Bye-bye.